Mukhang mabait si Ella. Hindi maipaliwanag ni Sandra kung bakit magaan ang loob niya dito. Naisip niyang kuhanin itong kasambahay sa mansyon. Nadinig nila ang malakas na tawag at katok sa labas ni Jason. Ella, ito ang calling card ko. Kung kailangan mo ng trabaho, magsabi ka lang. Kailangan namin ng bagong kasambahay sa mansyon. Naging masasakitin kasi si Aling Eva, ang aming mayordoma. Aniyang inabot ang calling card. Walang tugon sa babae. Ella, pipi ka ba? Nag-aalangang tanong niya, sunod-sunod ang naging tango nito. Kaya naman pala, hindi ito nagsasalita. May diferensya pala to. Mas lalo siyang naawa sa babae. Sige, tutulungan kita. Mag-text ka lang. Aniyang umalis na upang bumalik sa party. Tumango ang malaki at matangkad na babae at nag-heart sign, kagaya ng mga nakikita niya sa drama. Nauunawaan niya na nagpapasalamat ito. Nagsanyasan sina Don Eduardo at Jason. Nag-uusap ang mga to sa smoking area na parehas may hawak na kupita ng alak. Don Eduardo, ano ang plano niyo? Birthday na ni Sandra, may hirapan ka ng kuhanin ng kayamanan kapag naisali na sa kanyang lahat. Tanong ni Jason. Dahil sa gagong Eric ay napalitan ng plano, pero may naisip na akong mas malinis na paraan na magmumukha pa akong bayani. May iwasan pang pagdududa mula sa mga tao. Sa talino kong ito, hindi pa'y pinapanganak ang taong makakatalo sa akin. Paano po? Ano po ang bago niyong plano? Isali po ninyo ako at gagawin ko po lahat para matulungan kayo. Kunot ang noon na tanong ng binata. Hindi na natin kailangang patayin si Sandra. Unti-unti natin siyang gagawing parang gulay hanggang sa hindi na siya makatayo't makapag-isip ng tama. Sa ganung paraan ay ako ang guardian at authorized person niya na hahawak ng lahat ng yaman ng mga korneho. Mananatili akong CEO ng Golden Top Holdings. Kapag pinatay natin si Sandra, baka magkaroon pa ng investigasyon. Magaling pong plano ninyo. Paano pa ninyo magagawa yan? Siyempre, hihingi ako ng tulong sa eksperto. May kemikal na pinapainom kay Sandra araw-araw hanggang sa manghina ito at maratay na lamang sa higaan. Very good idea. Teka, paano po si Eric? Baka maging abala siya sa mga plano natin. Kailangang mabura sa mundo ang lalaking yun. Tulungan mo ko na hanapin siya at patayin. Tutulong ako basta ibibigay mo sa akin ang isa sa mataas na posisyon sa Golden Top Holdings. Oo naman, akong bahala sa'yo. Basta magtagumpay ako sa kasama kita. Nag-cheers ang dalawa at malakas na nagtawanan. Nagbigay ng mensahe si Sandra para sa mga taong dumalo sa kanyang kaarawan at ang opisyal na pag-welcome sa kanya bilang CEO ng Golden Top Holdings. Naging alerto si Eric. Baka may biglang bumaril kay Sandra. Nakahinga siya ng maluwag nang bumaba ito sa stage na walang masamang nangyayari. Natapos ang party at sinenyasan niya si Romeo na bantayan si Sandra at ilayo kay Jason. Hindi pa rin siya mapalagay. Natitiyak niya na may bagong plano si Don Eduardo. Kahit na hirap sa prosthetics at makeup, ay sulit ang ginawa niya. Nakalapit siya kay Sandra at inalok siya nito ng trabaho na kanyang tatanggapin. Kailangan niyang makalapit kay Don Eduardo at makakuha ng matibay na ebidensya. Laban dito, tamang-tamang posisyon bilang kasambahay sa mansyon. Kinabukasan ng tanghali ay nagte-text siya at nag-a-apply bilang kasambahay kay Sandra. Hello po, sa Ella po ito. Gusto ko po sana mag-apply ng kasambahay. Naghintay siya ng ilang minuto. Hindi naman siya nainip at nag-reply kaagad si Sandra. Okay, send your resume. Pasensya ka na at tsak na ipapa-background check ka ng daddy ko. Kailangan mo ring ma-check ng doktor namin na wala kang sakit. Pero wag kang mag-alala, tanggap ka na. Pwede ka nang magpunta dito bukas para magsimula. Okay po, salamat po Ma'am Sandra. Agad niyang nilapitan si Doña Isabela na nagbabasa ng aklat sa garden upang humingi ng tulong. Limitadong galaw niya dahil sa nangyaring kidnapping. Doña Isabela, kailangan ko po nang gagawa ng mga dokumento tungkol sa hindi naman totoong tao na si Ella Robles. Tsak na may background check bago ako makapagtrabaho sa mansyon. Kailangan natin ng bahay at pamilyang kunwari miyembro ako. Walang problema sa mga papel at tao. Mamaya may pupunta rito upang asikasuhin yan. Makipag-usap ka sa kanila. May kailangan ka pa ba? May medical check-up daw po sa family doctor ninyo. Baka po malamang lalaki ako at nagpapanggap. Saglit na nag-isip ang matanda. Ako ang bahala, magagawa natin ang paraan yan. Pagbutihin mo lamang pagmamanman sa mansyon.
Mag-iingat po akong mabuti. Pag-aralan mo ang makeup at paglalagay ng prosthetics. Hindi madaling maglabas-pasok sa mansyon. Dahil pipi ka, mag-aral ka ngayon ng basic sign language. May tinawagan na ako para magturo sa'yo. Okay po, salamat po Doña Isabela. Maupo ka muna, kwentuhan mo muna ako. So, nakasal kayo na anak ko? Anong relasyon nyo? Naging magkasintahan po kami, kaso ay hindi pa nagtatagal. Ay kinailangan ng sundin ng utos ni Don Eduardo. Hindi natuloy ang plano kong pagliligtas sa kanya dahil iniba ni Don Eduardo ang plano. Bunga kala ngayon ni Sandra ay ako ang kalaban. Tumangutang ang matanda. Kung hindi kita kinuha, saan ka magtatago? Hindi mo mapagtataguan si Eduardo. Nagplano po ako umuwi sa Santa Isabel. Noong una, ngunit natakot po ako na madami ang pamilya ko. Kaya magtatago na lang po muna ako na hindi ko pa alam kung saan. Mabuti po't natuntunin niyo ko. Ah, taga Santa Isabel ka rin? Parehas pala tayo. Kaya Isabel ang pangalan ko. Doon nagkakilalang mga magulang ko at nagsimulang magtayo ng sariling pamilya. Mahal na mahal nilang bayang yon. Talaga po? Sa Santa Isabel din po ako ipinanganak at lumaki. Kailan po kayong huling dumalo sa bayan natin? Matagal na panahon na. Libangan kong fishing noon sa malaking ilog. Ang huli kong puntay kasama ko pang munting si Sandra. Napagalitan ko pa nga siya dahil naiwala niyang lakit na ibinigay ko sa kanya. Lakit po? Sasagot sana si Doña Isabela nang dumating ang magtuturo kay Eric ng sign language. Nag-aral siya maghapon. Dumating din ang taong mag-asikaso ng background check niya. Pati sa medical check-up ay malinis na. Gabi na hindi pa siya makatulog. Excited siyang makita si Sandra bukas. Sana'y maging matagumpay ang mga plano nila ni Doña Isabela. Nang dumating siya ay saktong nasa garden si Sandra. Inabot niya ang resume na kinuha ng isang security. May gumapang nakaba sa kanyang katawan. Huwag kang matakot, maraming security pero ibig sabihin noon ay safe tayo. Anang dalaga na mapansin na kinakabahan siya, ngumiti siya kay Sandra. Dahil may diferensya ka at hindi makapagsalita, ako lang ang aasikasuhin mo dito sa bahay. Personal assistant kita. Hindi ko alam, ngunit napakagaan ang loob ko sa'yo. Para bang matagal na kitang kilala. Nag-sign language siya upang magpasalamat. Huwag ka nang mag-sign language dahil hindi ako marunong. Thumbs up na lang means okay or yes, or thumbs down means no. O ilingatan mo na lang with matching turo. Hindi naman ako mahirap pakisamahan. Taga-abot ka lang ng kung ano-ano. Anitong nakangiti. Natulala siya sa ganda ni Sandra kahit pa may lungkot sa mga mata nito. Hintay lang natin ang go signal mula sa head security. Mabilis na ang background check. Tumango siya, tumayo si Sandra upang kausapin ang security. Luminga siya sa paligid at pilit tinitingnan kung may nagbago sa mga security cameras dati. Mas dumami ngayon, maging ang mga bantay. Tara na sa loob, clear naman ang pangalan mo, ani Sandra nakahawak sa kanyang pulsuhan. Nakahinga siya ng maluwag na makalusot sa security. Magaling din talaga si Doña Isabela. Alam mo, let's be more like friends. Kunti lang kasi ang kaibigan ko. Ako lang ang asikasuhin mo. Ngayon ay sa bahay lang tayo buong araw. Bukas sasama ka rin sa akin sa kumpanya. Tinuro ni Sandra ang kanyang tulugan. Pagkatapos ay niyaya siya dito sa kwarto ng dalaga. Biglang nag-init ang kanyang pakiramdam kahit pa aircon sa loob ng kwarto na mapag-isa silang dalawa. Biglang bumalik sa alaala niya ang mainit nilang pagniniig. Luminga siya sa kabuuan ng kwarto. Baka may hidden camerang nakalagay. Ella, ilan kayo magkakapatid? Tinaas niyang 3 daliri. Sana lang hindi siya makalimot na pipi siya sa paningin ni Sandra. Kahit na gusto niyang ipagtapat ditong katotohanan ay hindi pa itong tamang panahon. Hindi ito maniniwala sa kanya at baka malagay pang buhay nito sa panganib. Kailangang maipakulong na muna niya si Don Eduardo. Wala ka pang asawa base sa resume mo. Pero may boyfriend ka na? Tumango siya. Talaga? Ilang taon na kayo? Tinaas niyang 5 daliri. 5 years? Ang tagal na nun. Bakit hindi pa kayo magpakasal? Sumenya siya na walang pera na nakuha naman ni Sandra. Sagot ko ng kasal ninyo. Sabihin mo lang kung kailan niyo gusto. Hindi ako nagbibiro. Lahat ng gastos akong bahala. Ngumiti lamang siya. Nga pala, ang unang task mo ay alisin ang lahat ng gamit o damit na panlalaki dito sa loob ng kwarto. May tumira kasing lalaki dito. Kaso wala na siya at hindi na babalik pa. Kaya itatapon ang lahat ng gamit niya. Tumango siya at nasaktan, ngunit naunawaan niya kung bakit labis ang galit ni Sandra sa kanya. Nagsimula na siyang magligpit habang nakaupo ito sa sofa at abala sa laptop.
Ella, wait lang, pakimasaya ang paa at binti ko, biglang pinulikat. Tawag ni Sandra. Halos madapa siya sa pagmamadaling mahawakan ng babaeng sinisinta. Nag-umpisa siyang hilutin ang binti at paa nito. Napapapikit ito at mukhang nasasarapan sa masahe habang nag-e-enjoy din siya. At hindi na nga maiwasang bumukol ang alaga niya. Ang galing mo palang magmasahe. Kuhanin mong lavender oil sa cabinet at imassage mong mga paa at kamay ko. Mabilis siyang tumalikod upang itagong nakabukol na pagkalalaki sa suot na palda. Kinuha niya ang langis at minasahing mabuti ang paa at binti ni Sandra. Tumataas ng kamay niya sa hita nito, kay kinis talaga ng legs nitong tila labanos. Napakaputi pa. Ang sarap sa legs, itaas mo pang masahe. Tuwang-tuwa siyang halos sumabot ng kamay sa singit. Nakapikit si Sandra at dumidiretso ng higa sa sofa. Naglalaway na siya. Sumasakit din ng kanyang puson. Ay, tama na, biglang sabi nitong ikinagulat niya. Ayan, pawis na pawis ka na. Sa ibang araw naman, baka pagod ka na. Salamat. Gusto sana niya sabihin na hindi siya mapapagod sa paghaplos at pagpisil. Malungkot na sinamahan niya si Sandra na sunugin ang lahat ng gamit niya. Nakita niyang sakit sa mga mata ng dalaga na gusto sana niyang pawiin ngunit hindi niya magawa. Nagpaalam siya na uuwi na muna ngayong araw upang kuhanin ng ibang gamit. Pumayag naman si Sandra. Nakabalik na siya sa bahay ni Doña Isabel at kasalukuyang inaayos ang ibang gamit. Kamusta ang unang araw mo sa mansyon? Okay naman po. Nakasama ko po si Sandra at mukhang okay naman siya. Umuwi ako ngayon para kuhanin ng ilang gamit. Magtatanim din ako ng hidden camera at voice recorders. Hindi ko po nadala kanina dahil mahigpit ang security sa mansyon. Bukas po'y dediretso na ako sa kumpanya. Magkikita kami sa parking. Eric, ikaw lang ang inaasahan ko na makakapagligtas kay Sandra. Anang ginang na naluluhana. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko pong makakaya ko para tiyakin ang kaligtasan ni Sandra. Nalaglag ang locket na kanyang iniingatan. Gumulong to sa paa ni Doña Isabela, dinampot ito ng matanda't manghang itinaas. Eric, saan mo nakuha ang locket na to? Ibinigay po sa akin ng batang babaeng naging kalaro ko noon sa ilog ng Santa Isabel. Matagal na panahon na po kaya baka hindi ko na makitang may-ari ng locket. Nakita niyang binuksan ni Doña Isabela ang locket. Natutok nito ang bibig. Eric, ito ang locket na sinasabi ni Sandra na nawawala. Larawan ko ito noong dalaga pa at buhok naman ni Sandra nasa kabila. Napaawang ang labi ni Eric, hindi siya makapaniwala. Doña Isabela, si Sandra po may-ari ng locket na yan? Paglilinaw niya. Oo, hindi ako maaaring magkamali. Bakit nasa iyo to? Binigay po yan sa akin noon ng isang batang babae at sinabing ibalik ko kapag nagkita kami sa future. Hindi po ako makapaniwala na si Sandra ang batang babaeng nakilala ko noon. So, ikaw ba ang batang nalunod na iniligtas niya? Po, hindi po si Sandra nagligtas sa akin kundi ang kaibigan kong si Ariana. Sino nagsabi sa'yo? Nakita kong pangyayari. Nagsisigaw ako na makita kong tumalon si Sandra sa ilog. Swimmer siya, kaya naman tiwala ako. Matapos kanyang iahon sa pangpang ay niyaya ko na siyang umuwi dahil may problema sa kumpanya. Napahawak siya sa ulo. All this time si Sandra palang babaeng matagal niya nang hinahanap at hinihintay na bumalik at ito pang babaeng nagligtas sa kanya noon. Si Sandra at ang babaeng hinahanap niya ay iisa. Alam niyo po bang matagal ko nang hinahanap si Sandra? Ano yung ibig ng maluha sa harap ng matanda? Kung ganon, ay gawan natin ang paraan na makasama na natin siya kaagad. Malaking grupong kinabibilangan ni Eduardo at habang tumatagal ay nagiging mas makapangyarihan siya. Mag-iingat ka. Napayakap na siya sa ina ni Sandra. Doña Isabela, gagawin ko pong lahat upang iligtas si Sandra. Kinabukasan nakangiti siyang naghihintay sa pagdating ng sasakyan ni Sandra. Kahit na walang tulog ay napakasaya niya. Mabuti na lamang at nagkaroon siya ng pagkakataon na makalapit at mapagsilbihan ito. Bumaba ng sasakyan ng napakagandang dalaga. Kabundok ang pagpipigyan niya na sugurin to ng yakap at siilin ng marubdob na halik. Kailangang marisolba pa niya ang kaso na magiging maayos ng kanilang pagsasama. Nalanghap niya mabangong katawan nito nang makalapit sa kanya. Binuksan nito ang likod ng sasakyan at may kinuhang dokumento. Sinamantala niyang ilagay ang dalang bag na may camera at voice recordings. Nakakasira lang ng mood na madatnan nila si Jason na naghihintay sa loob ng opisina. Nakaupo ito sa table ni Sandra at biglang napatayo nang dumating sila. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Sino siya, Sandra? Parang pamilyar siya. Personal assistant ko.
Oo, nakita mo na siya ng birthday ko. Isa siya sa staff ng catering service. Sandra, hindi ka basta-basta dapat nagtitiwala. Saka dapat ang pinili mong assistant ay yung may pleasing personality. Hindi naman sa pamimintas. Napailing na lamang si Sandra. Ako ang mamimili kung sinong gusto kong maging personal assistant. Anyway, may kailangan ka ba? Wala naman, invite lang sana kita sa dinner mamaya. Busy ako, next time na lang Jason. Balita ko nga pala ay nag-apply ka raw dito. Oo, para araw-araw na tayo makikita, Sandra. Itutuloy ko ng panliligaw ko sa'yo. Jason, kaibigan. Hey, hayaan mo lang ako na manligaw ulit. Handa akong maghintay. Alam kong labis kang nasaktan sa ginawa sa'yo ni Eric. Papatunayan ko sa'yo na hindi lahat ng lalaki kagaya niya. Pumusok ang ilong niya sa narinig. Ngunit wala siyang magawa kung hindi ang tapakan ng paa nito na nakaharang sa daan. Hey! Anitong gusto siyang suntukin, ngunit dahil kaharap si Sandra, ay tila anghel na ngumiti lamang ito. Lumabas na ito ng opisina, masama ang kutob niya. Mukhang pinag-interesan itong posisyon ni Sandra o kahit na anong mataas na posisyon sa kumpanya. Don Eduardo, bakit po ninyo ako pinatawag? Ani Aling Eva, ang mayordoma sa mansyon. Mahal ko, namimiss na kita, ani Don Eduardo at niyapos ang babae. Umismid si Aling Eva. Akala ko nakalimutan mo na ako. Mangyayari ba naman yun? Masyado lang maraming nangyari. Malapit na nating makuhang yaman ng mga Cornejo. Dapat mo akong isama sa tagumpay mo. Tinalikuran ko si Isabel at pumanig sa'yo. Hindi ko nakakalimutan ng malaking parte mo sa tagumpay ko. May ipapagawa ko sa iyong misyon. Napatingin ng babae dito. Anong ipapagawa mo? Simple lang. May ihahalo ka lang sa pagkain ni Sandra. Nalaki ang mga mata ng babae. Ano ang ihahalo? Lason? Baka madawit ako dyan. Hindi lason at hindi mamamatay si Sandra kaya walang imbestigasyon. Hindi ka madadamay dito. Papahinain lang ng kemikal na ihahalo mo sa pagkain ng katawan ni Sandra hanggang sa maging paralisado o maging gulay ang katawan niya. Ano ang kapalit? Papakasalan kita sa lahat ng simbahan kapag sa akin ipinagkatiwala ni Sandra ang lahat ng kayamanan. Gusto kitang makasama sa maluhong pamumuhay, kaya tulungan mo ko. Nagliwanag ang mukha ng babae. Sige, nasaan ang gamot na ihalo sa pagkain? Mamaya ay may kakausap sa'yo at magtuturo ng dapat gawin. Sige, asahan mo pagsunod ko at inaasahan kong pagtupad mo sa pangako. Makakaasa ka sa kasal nating dalawa. Tumalon sa tuwa si Aling Eva at tinalikan si Don Eduardo. Napansin ni Eric na tulala si Sandra, kumuha siya ng papel at nagsulat. May problema po ba? Gusto po ba ninyo ng masahe? Umiling at ngumiti lang ang dalaga. Ginalang niyang pananahimik nito. Maya-may nagsalita ito. Madami lang gumugulo sa isip ko. Bukod sa negosyo, iniisip ko kung paano makakalimutan ng lalaking nanloko sa akin. Napangiwi siya sa sakit. Hay, baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Pero baka naman ibang lalaki nakatakda kong makasama habang buhay. Totoo po ang destiny. Maghintay lamang po kayo. Ay, sinong hintayin ko? Nakatali ako sa mansyon at kumpanya. Wala naman akong type sa mga empleyado. Hindi rin kasi akong tipo ng tao na madaling magkagusto. Sa tingin mo, dapat na ba akong maghanap? Hinintay nitong sagot niya sa papel. Maghintay ka po't siguradong darating. Kung yung batang lalaki nangako sa akin ng kasal noon, imposible kami magkita pa ulit. May numaong luha sa kanyang mga mata. Maniwala ka po't darating ang batang nangako sa'yo ng kasal. Aniya ulit sa sulat. Nagtamang kanilang paningin. Hindi niya nakaya, tila sasabog ang kanyang dibdib. Kailangan niya ng ipagtapat ang katotohanan kay Sandra.